the tables have been turned by the former speaker pointing now to the executive. I don't know if he necessarily means the president, but he has a point. Some members of the cabinet of the president may be also answerable. Hindi, pero hindi tama 'yun eh because ang pinapalabas niya is yung corruption na handun sa executive. Pero di ba yung corruption nagsisimula in this case dito sa pinag-uusapan natin 2025 budget and the previous budgets nung speaker siya at chairman ng Committee on Appropriations si Saldico. Nagsisimula yung corruption pag binebenta nila yung mga proyekto, di ba? So pag binenta nila yung proyekto, nahandun pa yun sa budget process sa House of Representatives. Ang ginagawa nila doon, di ba, tinatanggal yung mga flagship projects at linalagay sa unappropriated, di ba? Tapos, papasok nila yung mga nabentang proyekto. So hindi totoo na just because ang nagbid noon is yung executive to the DPWH na nagsimula yung corruption doon sa DPWH. Bago pa lang ipabid ng DPWH, doon pa lang sa pagbenta ng proyekto, nababayaran na sinasaldi ko noon. At ako una nagsabi niyan, pero sinabi rin niya ni Engineer Alcantara, sinabi rin ni Yusek Bernardo na ganun yung nangyayari, di ba? So ang question doon, magagawa ba yun ni Saldico nang hindi niya alam? Yan ang pinakamalaking tanong doon eh. Okay, pero bakit nga naman daw hindi ka nagsabi agad? Bakit nag-antay ka pa? Ang sinasabi niya doon na member ako ng vice chairman ako ng Committee on Appropriations. Vice chairman ako ng Committee on Appropriations. 56 kaming vice chairman doon. Number 1 yon. Number 2, never ako nasama doon sa small committee at never ako nasama doon sa BICAM. Doon nagpapalit ng mga projects sa small committee tsaka sa BICAM. Yung role ko as vice chairman is simply to defend the budget of the departments that are assigned to each vice chairman. So yun lang. Ano Wala yung naman mga akong... assign sa'yo? Yung naka-assign sa akin noong una is, I think the first 2 years, Office of the President, and then this should, for 3 years, 2020, for 3 years, tanda-tanda ko, ang naka-assign sa akin is this should. Pero on the second year, kasi nag-aaral ako noon, I went to the US, natanggal sa akin yung Office of the President. So up to the third time na I was there, nasa akin pa rin yung DSUD nun. So not a controversial department. No. Not the DPWH. And then, nung last term ko, pinadefend nila sa akin yung Department of Agriculture last minute. Kaya hirap na hirap ako doon kasi hindi ko naman kabisado yung Department of Agriculture just because may dalawang vice chairman na pinag-aawayan. So parang para hindi na kayo mag-away dalawa, wala sa inyong makakakuha nung Department of Agriculture. Ang nangyari kasi noon, previously nagde-defend ng Department of Agriculture was Congressman Tony Pet Albano. Nung naging Deputy Speaker si Tony Pet Albano, na bakante Department of Agriculture, may dalawang vice chairman na nag-aaway. Since nag-aaway sila, last minute, pero nahirapan ako doon. Hindi ko talaga kabisado yun eh. Ano ang ebidensya na pinanghahawakan ng ombudsman na sinasabi niyang may probable cause? I wouldn't know. I wouldn't know. But I wouldn't know. Ang sinasabi yun is, I think, based on the statement of the former speaker, parang siya nagsasabi na conspiracy to commit plunder, parang conspiracy to, ano ba yan? Something eh. May conspiracy siyang sinabi dun sa speech niya eh. To commit plunder, yes. Yes. Correct. correct. Yes, correct. But would I there think, be that any is what has records? to be. Go Hindi. ahead. The fact that, tingnan mo, Sis, di ba question ko yung small committee, di ba? Sinasabi ko, bakit yung small committee na yan, na pagkatapos namin aprubahan on second reading sa House, yung budget, okay, dati pinapayagan namin yung small committee to make amendments. So ibig sabihin kahit inaprubahan yan sa plenaryo, pwedeng palitan ng small committee. Doon na nga nagkakaroon ng bentahan ng proyekto.
That was the first opportunity. Ngayon, magagawa ba yun ni Saldi na magpapasok ng mga proyekto doon nang hindi niya ipapaalam sa former Speaker Martin Romualdez, di ba? Yun ang napakalaking tanong doon. What can you tell us when it comes to that? No, that's very informal. Syempre, each speaker will have his own leadership style. But as far as you know, Congressman Tiangco, paano ba yung siste nung ina-approve tong mga questionable na budget ito? Lahat ba talaga kailangan dumaan sa speaker because he is flat out basically just denying? Hindi ako pumapasok sa usapang ganyan pag ganyan na sila lang. Ang sinasabi ko lang, hindi naman siguro coincidence na kung kailan nahuli si Saldico sa Czech Republic at biglang nag-request siya ng travel authority at nung hindi pumayag yung ombudsman na bigyan siya ng travel authority tsaka siya nagsalita ng ganito. Hindi naman siguro coincidence yon. And even in his statement, may sinabi siya doon na parang basically, ang sinasabi niya, gagamitin si Saldico laban sa kanya, di ba? Doon sa statement niya. He had a statement saying that in not so many words. Ito, sabi niya, there are emerging indications that certain sectors are attempting to weaponize individuals, including Saldico, to construct a narrative that serves their own interests. So when the legal process is being used against me as a political demolition job, then I will have no choice but to defend myself. So parang ang tingin niya based dun sa statement niya is gagamitin si Saldico laban sa kanya. So baka kaya inunahan na niya. Pero meron din siyang threat that he will not go quietly and he will not go alone. I have seen enough, I have heard enough. May banta rin siya, may threat. Do you see that as a threat or paano ba? Nakikipagnegosasyon ba siya? It's like a message. Tama ka, Tes. Tama ka, Tes. Parang gusto niya makipagnegosasyon. Parang gusto niya negosasyon, no? But knowing the integrity of Ombudsman Boying Remulla, I don't think, straight na tao yun. Sinabi rin kasi niya, Kong, no, na wala daw ebidensya that would link him to any of this. Do you think it's true? Because you said, we rightly pointed out na nga the ombudsman said na he alluded to the fact na meron, but Martin is also denying this. No, but tignan lang natin he was still speaker nung nasa sentro ng kontrobersya na si Saldico. Wala siyang ginawa. Hindi niya hininga ng paliwanag, hindi niya kinancel yung travel clearance. Si Speaker Bogie Di pa ang nag-cancel ng travel clearance. Hindi niya sinabi kay Saldi na ang gulo-gulo na ng House, paliwanag mo kung anong ginawa mo. Wala siyang ginawa. He has not exerted any effort to make Saldico answerable. So pa lang, di ba? May problema na kagad yun. Pero dun din sa BICAM, di ba, sa Senate at sa House, meron ding mga hocus-pocus na nangyayari doon. Yes, but the BICAM is the second opportunity, di ba? But tingnan natin, let's just base it on logic. Hindi ba mas malaki yung temptation doon sa small committee kasi 4 lang kayong mag-uusap, puro congressman pa kayo, at puro takot sila kay Saldico dahil siya ang chairman ng Committee on Appropriations. Pagdating doon sa BICAM, may co-equal body ka doon na yung Senate na hindi mo naman pwedeng basta takot-takutin yon, di ba? So saan mas malaki yung temptation na gumawa ng insertions? Saka yung wag insertions, saan mas malaking temptation na magbenta ng proyekto? Kasi may mga legal naman na insertion. Hindi naman lahat ng insertion ay masama. Masama lang yung insertion pag ito ay ginagamit ng mekanismo para magbenta ng proyekto. And what the former speaker is saying here is that the two people instrumental in the budget process are Zaldico and former Senate President Cheese Escudero. But could it have been a deliberate move on the part of the former speaker na hindi talaga umattend and to be part of the process of the BICAM and the small committee? So para walang matrace back sa kanya na masasabi niya he was not part of it, he did not attend. Do you think that was a deliberate part? Like a cover. Yeah, deliberate move on the part of the former speaker. It could be, but I cannot believe
na hindi niya tatanungin si Saldi kung ano yung nangyari. Kasi alam naman natin yung budget, di ba? Pagdating yan sa speaker, ang daming pressures, ang daming humihingi ng mga proyekto, di ba, para sa kanilang distrito. Imposible na hindi niya tatanungin si Saldi ano ba yung nangyari, paano mo sinolve yung mga concerns ng mga congressman. Di ba, even let's say the legal requests of congressmen, alam nga naman hindi niya tinanong si Saldi about that, di ba? Pero Kong, so, I mean, wala namang ebidensya din linking the former speaker kay Zaldico. They have these conversations in private. So, ang pwedeng gawing fall guy din dito is si Zaldico. No, I don't think any of them are the fall guys, no? Hindi nila pwede sabihin kahit si Saldi, kahit si former speaker, hindi nila pwedeng sabihin sila ang scapegoat. Kung walang mapapanagot na big fish, ang scapegoat na lalabas ay yung mga nakakulong ngayon na district engineer, assistant district engineer, contractor. Yan ang mga lalabas na mga scapegoat, fall guy. Pero hindi pa pwedeng si Saldico ang maging fall guy o scapegoat. Ngayon, kaya nga napakahalaga and I'm glad na si Secretary Vida ay pupunta doon sa Czech Republic para ang pinaka-importante, mapauwi na si Saldico, sabihin na niya lahat ng nalalaman niya. Huwag lang niya sabihin ulit na walang natira sa kanya kasi parang imposible naman yun. And it seems the government was misled. They were at first saying that he was a holder of a Portuguese passport when eventually hindi pala. It turns out hindi pala. There may No, have this... Go ahead. Ever since the beginning, of course, I didn't want to say it openly because that seemed to be their belief. But ever since the beginning, I've been talking to people privately. I always had the stand that I don't think he had a Portuguese passport for the simple reason na may kilala ko na mag-asawa na yung babae may Portuguese passport. No? Filipino to, hindi politiko, so wala silang violate na batas. No? Tinanong ko yung kaibigan ko na lalaki, bakit ikaw hindi ka pa citizen, bakit wala kang Portuguese passport? Sabi niya, ang hirap kasi ng Portuguese language, kailangan kong pumasa sa exam na yan. No. So, and I think hindi naman nag-aral ng Portuguese language si Saldi. So, yun yung laging iniisip ko dati kung bakit tinatanong ako na bakit ang paniwala ko wala siyang Portuguese passport. Yun ang basis ko noon. So But what- syempre, supposedly, mas alam ng gobyerno yan, kaya hindi ako nag-comment publicly, diba? Pag tinatanong-tanong ako, ano yung opinion ko, yun lang yung nasasabi ko. So what will happen here is we will have two players pointing fingers at each other and hopefully with that, the truth will come out. Magtuturuan sila. Yes, because tinuro na ni Saldico si former speaker, di ba? Tinuro na niya. Tinuro na niya. Tinuro rin yan naman si Presidente. Marami siyang tinuro. No. Says, in all the statements of Saldico that I recall, ang lagi niyang sinasabi, sabi ni Speaker Martin, sabi ng Presidente. Never sinabi ni Saldico na nakausap niya yung Presidente at inutusan siya ng Presidente. Puro ang sinasabi niya, sabi ni Speaker Martin, ganito ang sabi ng Presidente. Yun ang laging sinasabi ni Saldico. Before we let you go, what about former Representative Stella Kimbo? Does she have any knowledge of the goings-on? I don't have a personal knowledge of their relationship, whether professional or personal, with Saldico bilang senior vice chair. No? Hindi ko alam kung ano yung kaya mahirap sa akin mag-komento Parte pagdating ba siya ng sa small committee? bagay niya. Parte ba siya ng small committee? Yes, parte siya kasi ang ano doon sa small committee is the chairman of the Committee on APRO, senior vice chair of the Committee on APRO, majority leader at that time, and minority leader at that time. But I'm not defending anyone. Ang problema kasi walang minutes eh. Walang minutes, walang committee report. Nag-meeting ba talaga o ginawa lang ni Saldi yung listahan? Okay. But Kasi could wala na, she, Amset. could she be a resource person? Hindi, ganito muna, before I forget my line of thought, no, Ses. Okay. Ano ba ang ginagawa sa small committee na yon? Wala namang ginagawa doon sa small committee na yon,
kung hindi mag-amend. Ibig sabihin, magtanggal ng budget sa program at ilagay mo sa unprogram at magpasok ng mga bagong mga project. Wala namang ibang ginagawa yung committee na yun kundi amendments eh. We authorize them to amend it. So walang ibang ginawa nun. Kaya nga ang tinatanong ko nun, nag-meeting ba talaga? Or si Saldi lang ang gumawa niyan? Ayaw naman akong sagutin nun, di ba? So, So hindi ko talaga alam kung ano. ang haka-haka mo is may listahan na si Saldico at siya na ang lahat ng gumagawa. No, I'm saying is definitely hindi pa pwedeng hindi alam ni Saldico. At definitely hindi pa pwede niya sabihin na hindi dumaan sa kanya yung listahan whether sa small committee yan o sa BICAM. Ngayon, you were asking me, Ses, kung ano yung alam ni Senior Vice Chair Stella Kimbo dito. Hindi ko alam kung ano yung dinelegate sa kanya. Wala akong alam doon sa bagay na yun. All right. We thank you for your time and your insights, Navotas Representative Toby Chanco.